So, talakayin natin, Kaya't sinabi, kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin ko sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay ko sa isang bansang nagkakabunga. So, sinabi dito na patungkol to sa Israel aalisin yung kaharian. Ibig sabihin, mawawala ng gabay ang Israel. Wala na sa kanilang pagka-Holy Land. Ibig sabihin, wala na yung gabay ng Diyos doon. Wala nang Espiritu ng Diyos na nananalaytay para gabayan na ano ba yung nagagawa ng Holy Spirit. Do wala na mag-iingat sa bansa nila. Ibig sabihin, lahat ng mga andun, halos patay. Patay na sa espiritu. So, sinabi dito, ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. So, sinasabi ko, bilang Pilipino, na kahit mahirap tayo, yung faith natin sa Panginoon, lalong lumalakas. Ibig sabihin, yun ang bunga. Yung pananampalataya natin, kahit tayong mga Pilipino, hirap na hirap, kahit isang tuka, hindi nawawala yung pananampalataya natin bilang Kristiyano o Katoliko. So, yun yung tinatawag na bunga. Doon kasi sa Israel, hindi nila tinanggap ang Diyos. Sinabi nila na hindi nila kailangan si Jesus. Diba? Hindi namin kailangan ng Diyos nyo. Para, diba, tinakwil nila ang Panginoon doon. Baga, pinatay pa nga si Jesus doon ng 1,000 taon, diba? Pinahirapan, pinako sa krus, tapos pinaalam sa buong mundo na sila yung pumatay sa... Baga, naging kaugalian nila yun. Kasi, na pinagpapala sila pagka ang Kristiyano o mga Katoliko, lahat na nagkaano ng salita ng Diyos, nagtuturo, pagka pinapahirapan nila, lalo silang yumayaman. Siyempre, panahon ng Antichrist nun Baga, panahon ng masama. Ngayon, panahon ng mabuti. Wala na sa kanila ang gabay ng Diyos. Kaya yung Pilipinas, sinasabi ko, nandito lahat ng mga... Saka dito lalapag ang Espiritu ng Panginoon Diyos. Baga, yung Panginoon Diyos dito sa Pilipinas na mamumuhay kasi kahit na ang Pilipino, kahit na dumadanas ng kahirapan, lalo pa tayong tumataas yung pananampalataya natin sa Panginoon. Hindi natin siya tinatalikuran sa kabila ng mga problema. Simple lang. Yun yung bunga. Yung pananampalataya natin lalong lumalakas. Imbis na mawala ng pananampalataya, lalo tayong nagkakaroon ng pananampalataya. Kaya tayo minahal tayo ng Diyos. Kaya yung Pilipinas, sinasabi ng Biblia na bagong Israel. So, pasensya na kayo kung hindi fluent yung paliwanag ko. Kasi hindi naman ako pastor. Kumbaga, by the Holy Spirit, nakikita natin yung mga nangyayari at mangyayari sa mga bagay na gusto ng Diyos na ipaliwanag sa mga tao. Tulad yan, ako halimbawa, ako na lang. Parang isa na akong bunga na kasi dati ako walang baga basta hindi ko ma-explain kung ba't ako pa nagsasalita ng patungkol sa Diyos. Baga, napakalaking kahit na marami rin akong dinadanas na problema, mga suliranin, araw-araw, baon, mga material things, hindi pa rin nahahadlangan yung
pananampalataya ko sa Panginoon, yung pagpapasalamat, paghingi ng tawad. Simple lang naman ang ang gusto ng Diyos eh. Yung lagi lang natin siyang maalala. At kung magkasala tayo, humingi lang tayo ng tawad. Tapos lagi tayo magpasalamat sa lahat ng bagay, pangit man o maganda. Diba? Yun lang ang gusto ng Panginoon. Baga, wala naman siyang ibang inihiling na gawin ng tao. Simpleng bagay lang. Hindi naman tayo gagastos. Basta kailangan lang sa lungkot at ginhawa, saya, maalala natin siya sa lahat ng bagay. Baga, siya yung ama natin na lagi natin pinapaalaman sa lahat ng gagawin natin. Yun lang ang gusto ng Panginoon Diyos. Kung nagkasala tayo, humingi tayo ng tawad. Kung sa lahat ng bagay, magpasalamat. Napakasimple lang ng gusto ng Panginoon. Baga, kailangan natin yun para yung hindi lang sa sarili natin, para sa bansa natin. Para po protektahan ng Diyos yung bansa natin dahil sa pananampalataya natin. Sa ngayon, sa mga nangyayari sa iba't ibang bansa, sa mga gera, walang ibang paraan para yung bansa natin maingatan, manatili, kundi sa pananampalataya natin. Kung tayo, mahina na nga yung bansa natin, yung militar natin, mahina na, tas pananampalataya pa natin mahina, walang protekta sa atin. Baga, dahil sa pananampalataya na yan, lahat ng mga bagay na kinatatakot natin, pinangangamba natin, mawawala yan. Kasi gagabayan tayo ng Diyos. Ipapakita niya kung paano tayo iingatan ng Panginoon Diyos. So, faith lang. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus.